Why not? Why not? Why not? Why not? Malaysia! Ay mga akla, welcome back to my YouTube channel. Shoota kayo! Char! Oh my God mga akla! Oh my God! It's another day, another vlog. So magkukudaan na naman tayo dito at tatalak na naman tayo ng tatalak sa video na to. Kung nakita nyo nga kanina sa ating intro, why not? Why not? Why not Malaysia? Eh, bakit nga ba hindi Malaysia, mga akla? But before we go sa talakan, oh my God, syempre, kailangan natin to i-celebrate. Oh my God, naman ako ng oh my God ngayon. Kailangan nating i-celebrate ang 3K subscribers natin dito sa ating YouTube channel. Dahil dyan, kakanta tayo ha. 5, 6, 7, 8. 3K na si Akla. 3K na si Akla. 3K si Akla ngayon! Get out! Happy 3K subscribers sa atin, mga akla! Cheers, mga akla! Thank you very much pala ulit sa lahat ng mga nag-subscribe, sa mga lahat ng nanood ng mga recent uploads natin, and I hope na nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan sa ating mga videos. Gaya nga na sinasabi ko sa inyo kanina, yun nga, doon sa intro nga natin, at ang title ng vlog na to is Why Not Malaysia? Bakit nga ba hindi Malaysia ang pinipili ng mga travelers from Philippines? Or bakit hindi ninyo nilalagay sa first choice nyo ang Malaysia when it comes to traveling? O, diba? Sasagutin natin yan isa-isa dito sa ating content for today's video. Okay, let's start up! Underrated country. So when it comes to managing or kumbaga parang mag-iisip tayo kung saan tayo magta-travel from the Philippines, ang laging bumubungad sa atin sa isip natin is Thailand, Hong Kong, Singapore, Macau, Japan, Korea, or any other places or Europe or US, Canada. Pero laging nawawala si Malaysia. Bakit nga ba, di ba, mga akla? So, based on my experience sa mga kaibigan ko na nagta-travel or most of the time nagta-travel outside the Philippines, lagi nilang sinasabi na, wala namang masyadong mapupuntahan sa Malaysia. Sa Malaysia naman, parehas lang yan, katulad lang yan sa Pilipinas. No, mga akla. Dito sa Malaysia, kaya siya underrated country. For my past 10 years here in Malaysia, para kakaunti pa lang yung mga kaibigan ko, mga kakilala ko, na nagve-visit dito sa Malaysia. Except dun sa mga BNT natin, ha. So, lagi nilang sinasabi na, oh, yung Malaysia, parehas lang sa Pilipinas. Oh, yung Malaysia, wala namang ganong pupuntan. Oh, yung Malaysia, boring dyan. Oh, yung Malaysia, parang, sige, no choice na lang. Pero alam nyo ba na ang Malaysia is napakayaman, napakadaming pupuntahan, at ang pinakamaganda sa Malaysia is napakamura. So i-discuss natin niya kung bakit ba ganun yung mga mura, kung bakit ba maraming pupuntahan, at bakit napaka-rich. And not only for the country itself, but rich in culture, rich in history, at saka sobrang yaman talaga literal ng Malaysia. Oh, gusto nyo yon? Mayaman, di ba? Malapit lang siya sa Pilipinas and considered as Southeast Asian country. But did you know that Malaysia also is one of the most powerful passports in the world. So they have an easy access to go or to travel abroad, especially in Europe countries. Ang lakas ng pasaporte nila. So i-discuss natin kung ano ba ang Malaysia. So this is a multiracial country or madaming lahi ang mga naninirahan dito. Super diverse ang Malaysia. So bakit first 3 races na naninirahan peacefully dito sa Malaysia? So of course, we have Malay, which is yung kadalasan is mga Muslims. We have Chinese.
So, Chinese most of the time is Buddhists or Christians or Catholics. At syempre, meron din sila ditong race na pangatlo, which is yung Indians. So, most of the time, yung mga Indians is mga Hindu. Meron din naman sila iba't ibang races ng Indians like Sikh, merong Tamil, meron din yung mga iba-ibang klase pa ng Indians. Nakalimutan ko na yung mga ibang klase pa ng mga Indians dito. So, super rich yung culture nila kasi multiracial country. So, hindi lang nagtatapos yan sa tatlong races or yung pinaka-major races dito sa Malaysia. So, meron ding mga Eurasian, which is yung mga European Asian. Kasi yung Malaysia kasi nasakop din siya ng mga British nung unang panahon. So, marami pang iba't ibang mga klaseng or races dito sa Malaysia, which is yung mga Sabahan, dun sa malapit sa Pilipinas, at meron din mga Sarawakanians. So, hindi ko na mabanggit yung iba. So, yun lang yung mga iba kong alam pagdating sa mga races dito sa Malaysia. And third, of course, this is a modern and open country. Majority of the, religion here in Malaysia is Muslims. But, hindi siya katulad ng Saudi or Middle East countries na sobrang higpit. This is an open country. Why? Because gaya nga na sinabi ko sa inyo, dahil meron silang tatlong races, Chinese, Indian, and Malays. So, hindi porket majority ng population dito sa Malaysia ay mga Muslim, mag-i-strict na sila or ifa-follow na nila yung Muslim rules. So, dito sa Malaysia, it's really open country kasi hindi siya sobrang stricto. Yes, we need to respect yung mga paniniwala at yung mga beliefs nila based on their religions and their beliefs. But at the same time, nire-respeto din nila kung ano man yung paniniwala nyo. Like for example, dito sa Malaysia, marami kayong makikitang mga Catholic Church. So kaming mga Katoliko or tayong mga Katoliko, mga Pilipino, so majority rin naman sa atin, is mga Katoliko. So marami din ditong mga simbahan, marami rin dito mga Hindu temples, marami rin dito mga Buddhist temples, at marami rin namang mga mosque for the Muslims. And sa mga nakapunta na dito sa Malaysia, if you experience yung culture, saka kung gaano ka-open yung country. So, wala namang restrictions when it comes to kung paano kayo manamit dito. So, the way you dress like a tourist, yung pek-pek shorts, or like for example, yung sleeveless, that's fine. But, please be reminded that if you're going to the mga sacred places, or yung mga temples, or yung mga religious sites, of course, we need to iakma natin kung ano yung isusuot natin. But for the open country, modernization country, yes, Malaysia is really modern when it comes to skyscrapers, sa kung paano yung transportations nila dito, super advanced. And did you know ba, mga akla, dito sa Malaysia, some of their trains, they don't have drivers. Pero may mga MRTs or LRTs or monorail dito sa Malaysia na may mga drivers pa rin. Pero diba, sobrang advanced and super modern. And fourth, syempre, gateway to Southeast Asia. Oo, tama mga akla. Malaysia is the gateway for you to explore and travel Southeast Asia. Yes, like for example, if you visited Malaysia or Kuala Lumpur, you can have easy access to go to Singapore. You have two ways para makapunta ng Singapore. So, you can take your flight or you can take bus going to Singapore. For bus, parang 5 hours lang siya away from Kuala Lumpur. And if you're going to take the flight from Kuala Lumpur to Singapore to Changi Airport, it will only take like less than 40 minutes. And yes, Thailand, oo mga akla, dahil ang galing. Sobrang amazing kasi you can also take bus from Kuala Lumpur going to the border of Malaysia, going to Thailand, so which is Danok. And if you want to go to Indonesia, yes, like 1 hour. Meron pa nga ako mga kasama na Indonesian na parang ang lapit lang nila sa Malaysia. So 1 hour flight. So if you want to visit Malaysia and if you want to visit the other neighboring countries from Southeast Asia, yes,
Malaysia ang dapat ilagay nyo sa bucket list nyo. And of course, yes, affordable ticket price ng mga plane ticket. So if you're going to check the flight tickets from AirAsia, Cebu Pacific, Philippine Airlines, or Malaysian Airlines, isa ang Malaysia sa pinakamurang plane ticket. But if you're going to think of Malaysia, it's almost 4 hours flight. Pero napakamura. Dati noon nakakakuha lang ako ng parang 3,000 pesos round trip na. Pero ngayon, ang pagkakaalam ko, it depends on yung kung gaano ka-peak yung season. Then, makakakuha kayo ng less than 5,000 pesos round trip na. O, diba? Bakit hindi nyo pa ilagay sa bucket list ang Malaysia, diba? And of course, next natin, affordable hotels and yung mga bahay na pwede nyo upahan pag nag-travel kayo dito sa Malaysia or kapag nagtrabaho na kayo dito sa Malaysia. Yes, doon nga sa recent upload natin na house tour, mga nasa less than 17,000 per month kung gusto nyo umupa dito ng isang buwan sa Malaysia. And if you're going to book a hotel, what I can suggest is you can try to check booking.com or Agoda, but mas preferred ko ang Agoda. Check nyo yung mga places na gusto nyong puntahan or yung mga places na pag-i-stayan nyo. If in Kuala Lumpur, then check from Kuala Lumpur and makikita nyo yung difference or yung prices na sobrang mura at sobrang affordable. Dito as low as 1,000 pesos per night, may makukuha na kayong hotel. Hindi siya ganun kaganda. Of course, wag na kayong mag-expect if it's less than 1,000 per night. Pero masasabi ko sa less than 1,000 per night, decente na siya at maganda na din. Oh, diba? And of course, affordable food. And of course, a lot of choices when it comes to food. Gaya nga nasabi ko, dahil meron silang 3 races dito sa Malaysia, Chinese, Malay, and meron din Indian. Tong 3 races na to ay may 3 mga specialties pagdating sa mga pagkain. O nakita nyo naman sa mga vlogs ng BNT, di ba? Nakita nyo doon kung ano ba ang kayang i-offer ni Malaysia when it comes to food. Si Malaysia is known for spicy food just like Singapore, Thailand, Indonesia, and other neighboring country. Kasi ang pagkakaalam ko, Pilipinas lang ang hindi masyadong maanghang ang mga pagkain. Oo, yes, na-culture shock din ang pet ko dito, mga akla. Uy! Hindi mako-culture shock ang pet natin dito. Almoranas ang peg nyo. Yun lang, mga akla. Iwasan kung hindi masyadong kumakain ng maanghang. But dito sa Malaysia, yes. Kadalasan ng mga pagkain nila is maanghang. At masasabi kong, when it comes to Malay food, sobrang sarap. And must try ang nasi lemak, beef rendang, chicken satay, at saka yung blue rice nila, basta, yung blue rice, masarap yun. Ilalagay ko na lang dito sa picture kung ano ba yung pangalan ng blue rice. Napakasarap na Malay food. And when it comes to Chinese food, sobrang malayo din yung mga Chinese food na may offer na dito. Like wonton mee soup, pan mee, chili pan mee. Meron din dito yung mga iba't ibang klase ng mga dim sum, dumplings. And sa Indian food naman, nandyan ang mga curry, nandyan ang mga roti, nandyan ang mga dosa, saka syempre, ang biryani rice. So ano pang hahanapin nyo? In 3 foods na pwede nyo lang makain sa iba't ibang countries like China, India, and Malaysia, kinumbine na in one country. Dito nyo lang makikita sa Malaysia. Huy, hindi masyado magpo-promote. And syempre, ang tourist attraction dito sa Malaysia. Oo, tourist attraction gusto nyo? Marami dito. Marami rin kayo mapupuntahan na iba't ibang klaseng mga temples. Marami silang mga beaches. Hindi man siya ganun kaganda dito sa mainland Malaysia. Kasi dun sa Sabah or Kota Kinabalu, sobrang kaganda ng mga beaches dyan. Kasi masyado na nga siya malapit sa Pilipinas. But when it comes to land, yes, ang daming skyscrapers dito. So, nandyan ang mga Twin Tower, Menara Tower, Batu Caves. Nandyan na rin ang mga iba't ibang klase pa, which is
second tallest building, hindi pa man siya na-open sa ngayon, but sooner or later, mag-o-open na ang Menara 118. Second tallest building in the world after ng Burj Khalifa. Kadalasan dito sa Malaysia, kung pupuntahan nyo is yung mga basic lang, mga temples, mga kung saan-saan pa, Twin Tower, Menara Tower, hindi naman kayo aakyat. Free talaga siya. Wala kayong kailangang bayaran. And when it comes to air, yes, mainit, diba, sa Southeast Asia. Pero dito sa Malaysia, 1 hour away from Kuala Lumpur, mapupuntahan nyo na agad ang Genting Highlands. Dito sa Malaysia, sa Genting Highlands Resorts World Genting, meron silang tinatawag dito na Sky Worlds Genting. You can check out in Google kung ano ba yung Sky Worlds Genting. Siya is yung parang Universal Studios or parang Disneyland ng Malaysia. Sobrang ganda. Nakapunta na ako sa iba't ibang klaseng mga amusement park like Hong Kong Disneyland and Universal Studios. Masasabi ko na ang ganda. Patok na patok at saka kabog na kabog ang Skyworlds Genting. Sobrang ganda. Saka bago lahat. And pag pumunta kayo ng Genting Highlands, pwede kayo sumakay ng cable car para kayong nasa ulap. Kasi nga nandun na nga siya sa sky sa tuktok na siya. So, sa tuktok, no, pag umakyat kayo ng cable car, makikita or mapupuntahan nyo is yung Resorts World Genting. Meron din doon amusement park sa loob. Meron din siyang casino at maraming mga shops. O, di ba? Bet yan. At when it comes to shopping, mga akla, sinasabi ko sa inyo, sobrang mura dito sa Malaysia. Yung mga kapatid ko, pag pupunta sila dito sa Malaysia, hindi na sila nagdadala ng damit. Ang dinadala lang nila siguro mga isa lang, pantulog lang. But yung mga panggala nila, dito na nila binibili H&M, Cotton On, Brands Outlet, Nike, Adidas. Diyos ko, ilabas nyo lahat yan. Sobrang mura from head to toe. Diyos ko, Day, sobrang mura. Halos pinamimigay na. Kaya when it comes to shopping, Hong Kong, Singapore, Diyos ko, Taiwan. Ay, Diyos ko, nakapunta na po ako dyan. Mahal. Pero dito sa Malaysia, sobrang mura. Sinasabi ko na sa inyo. And of course, syempre, cheap and budgeted for travelers. Oo, mga akla, sobrang mura lang niya. If hindi kayo mamimili ng mga pasalubong or hindi man kayo pupunta sa may mga bayad ng mga tourist attractions, ang gusto nyo lang gawin dito is mag-sightseeing, pumunta sa mga libreng mga tourist attractions, at mamasahe lang using public transportations like LRT, or kung mag-grab kayo, yes, you can take Grab. Sobrang mura lang ng Grab dito. Kung marami naman kayo as a group traveler, then what I can suggest is mag-Grab na kayo kasi kung i-divided by 4 nyo naman siya, is sobrang mura na niya. And of course, syempre, ang masasuggest ko lang dyan when it comes to pocket money, okay na yung 10,000 to 15,000. Kung gusto niyo na mas maraming budget, 15,000 to 25,000. Pero sobra-sobra na yung 10,000 is enough for 3 days. Or kahit gawin niyo pa siyang 5 days. Kasi dito nga sa Malaysia, sobrang mura. Kung pagkain lang yung gagastusin nyo, tas bili lang kayo ng mga pang ref magnet or keychain, yes, 10,000, pasok na yan sa budget nyo. O, di ba? And last but not the least, pang-anim ang Malaysia sa pinakamadaming Pilipinong naninirahan outside the Philippines. Bakit nga ba? Kasi dito sa Malaysia, maraming opportunity. Like for example, if you are a professional or if you are graduate with bachelor's degree or graduate kayo ng ladderized, basta meron kayong diploma, you can apply here in Malaysia or you can try to apply in Malaysia using JobStreet or other online platforms kung saan pwede kayong mag-apply at ma-process ang papers nyo. Kasi marami na talagang BPO companies dito sa Malaysia at dumarami na rin ang population ng mga
Pilipinong professional dito sa Malaysia at yun ang nakakatuwa. Siyempre, hindi lang naman professional ang naninirahan dito sa Malaysia. May mga Pilipinong mga nakapangasawa ng mga Malaysians. May mga Pilipino rin na like, for example, yung mga kasambahay, o di ba? Yung mga other sectors like yung mga nagtatrabaho sa mga restaurant, nagtatrabaho sa hotel, mga nagtatrabaho sa salon. Yes, maraming Pilipino dito sa Malaysia. O, di ba mga akla, at least nagkaroon kayo ng idea kung bakit nyo nga ba pipiliin or bakit nyo nga ba uunahin ang Malaysia sa mga bucket list nyo pag nag-travel kayo outside the Philippines. Always try to explore. Siyempre, pinopromote ka na din ang Malaysia and other Southeast Asian countries. At wag na wag rin natin kakalimutan na unahin muna natin ang sarili nating bansa. Dahil siyempre, mahal na mahal ko din ang Pilipinas. At siyempre, dahil nga dito ako naninirahan na rin sa Malaysia. At siyempre, dito na rin tayo namumuhay sa Malaysia. Pinopromote ko din ang Malaysia when it comes to your travel bucket list. O, di ba? Dahil ko na naman sinabi, wala naman kwento. Uy, sana may natutunan kayong mga akla sa ating mga kuda-kudaan dito. Medyo nahihirapan na si akla magsalita. And I hope, syempre mga akla, marami kayong natutunan sa ating kudaan for today's video. Mag-book na nga daw kayo. Uy, magulat tayo, maraming mag-book dyan ng mga subscribers natin. And I hope, syempre, di ba, nakakatuwa kung makapunta kayo dito and you will experience Malaysia, truly Asia, o di ba? Hindi lang yung ibang tao or hindi lang yung mga BNT ang naka-experience or nakikita nyo lang siya sa mga social media na yes, yung mga other friends nyo or yung mga family members nyo or yung mga kakilala nyo na nakapunta ng Malaysia is, okay, hanggang tinginan tayo. I-manifest nyo din yung mga akla para makapunta kayo dito sa Malaysia. Tigilan na natin ito, masyado na ako madaldal. Uy, lagi na lang ako nagbabakel. Charot. And mga akla, yun na nga lang mga akla. Mga akla naman tayo ng mga akla. Thank you very much mga akla sa pagsubaybay nyo sa akin. Tuwing meron tayong mga uploads, lagi nyo lang ako susuportahan mga akla. And on our next videos, syempre, diba, since nakuda ko na sa inyo ang Malaysia, ililibot ko naman kayo dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. At syempre sa iba pang sulok ng Malaysia, paparanas ko sa inyo kung ano ba ang pwedeng i-offer ng Malaysia. Kung wala pa kayong budget, sumama muna kayo sa akin dito. Uy! And if you like this video, edi i-like mo na. At kung gusto mong i-share yung video ko, edi i-share mo na para mas maganda at mas dumami tayo. Until our next video, mga akla! Oh my God! Thank you very much again, mga akla! I love you all! Bye!